Pagkarating ng San Pablo, ay dumiretso na sila sa resort na tinutuluyan nila Aling Terry. Diyos ko, Lino! Anong nangyari sa pagmumukha mo? Bakit namamaga? Pikit pa ang isa mong mata. Tingting, hindi mo ba siya kayang gamutin? Tarantang wika ni Aling Terry. Ayaw niya naman na eh. Ha? Bakit naman, Lino? Ayos lang po ako, Aling Terry. Wika pa ni Lino at kaagad nang umakyat patungo sa kanilang silid at naligo sa CR sa loob lang din mismo ng kwartong iyon. Sabi naman ni Aling Terry, Rosalia, ano nangyayari kay Lino? Bakit parang ang tamlay niya? Ewan ko po, Aling Terry. Sila ni Kulas ang magkasama na lumaban eh. Hindi namin sila nakikita. Kulas, ano nangyari kay Lino? Tanong naman ni Aling Terry kay Kulas. Hindi ko rin po alam eh. Parang ang sinasadya niya magpabugbog sa kalaban. Puro lang siya daldal na walang katuturan. Habang binubugbog siya ng kalaban. Gusto ko nga siyang tulungan, pero hindi ko magawa. Masyadong malakas ang kalaban niya. Pero hinahayaan niya lang na lamugin ang katawan niya. Ilang beses na naman nga yang umubo ng dugo sa gabing ito. Ano bang nangyayari sa batang iyon? Tanong pa ni Aling Terry. Sabi naman ni Rosalia, hayaan niyo na po, Aling Terry. Hindi naman siya mamamatay basta-basta dahil may gabay sa loob niya mismo. Ha? Ano ibig mo sabihin na gabay? May tikbalang sa loob ng katawan ni Lino? Hindi po. Sabihin na lang natin na espiritu ng isang tao na itinalaga para maging bantay ng mutya. At dahil na kay Lino ang buong kapangyarihan ng mutya, kaya nasa loob lang din ang taong iyon, kasama niya palagi. Kaya minsan, maririnig mo siyang magsasalita mag-isa dahil nag-uusap sila ng gabay niya sa loob. Ang totoo, pwede naman silang mag-usap ng sa isip lang kasi nasa loob niya nga ang gabay na iyon. Pero sadyang madaldal si Lino. Minsan sinasabi niya ng malakas ang nais niyang sabihin kay Ermitanyo. Kaya wag na po kayo mag-alala, ayos lang si Lino. Sige po, aakyat na rin ako ng kwarto namin para makapagpahinga na. Hindi ba kayo kakain muna o magkakape? Sige po, pag-iisipan ko yan. I-check ko lang muna si Lino. Wika pa ni Rosalia. Sabi naman ni Mancio, basta ako, hindi ko na kailangan pag-isipan. Kakain talaga ako dahil nagugutom ako eh. Napakarami kaya ng kalaban roon. Hindi lang mga zombies. May mga mababangis na mandaragit pa. Oh, sige. Maligo na muna kayo. Ipapainit ko lang ang mga pagkain. Mag-iinit na rin ako ng tubig para bagong kulo ang magagamit ko sa kape. Wika pa ni Aling Terry. Agad namang tumalima ang lahat at kanya-kanyang naligo sa mga banyo. Pagkapasok ni Rosalia sa kwarto nila ni Lino, ay naririnig niya ang patak ng tubig mula sa shower ng banyo. Pero tahimik, walang gumagalaw. Kaya dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa banyo. Noong ipihit niya ang seradura ay hindi naman iyon nakalak. Nakita niya si Lino na nakaupo lang sa sahig ng shower room. Nakayuko at humihikbing umiiyak. Lino, anong nangyayari sa iyo, mahal? Wika pa ni Rosalia at agad lumapit. Rosalia, sobrang lungkot ko. Hindi ko alam kung may kwenta ba talaga ako bilang tagapagtanggol ng kabutihan. Ang sarili kong pamilya at anak, hindi ko magawang mailigtas. Hindi ko nga alam kung buhay pa sila o kung may nababawas na sa kanila. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung isa sa kanila ang masasawi. Wika pa ni Lino na patuloy sa pag-iyak. Mahal, masyado pang maaga para mag-isip ng konklusyon. Alam mo naman ang dahilan kung bakit hindi rin tayo makasugod agad sa biniktikan, di ba? Unang-una, maraming tao ang nanganganib sa iba't ibang lugar sa lalawigang ito. Pangalawa, kailangan gobyerno muna ang mauna sa pagsugod. Dahil baka isipin nila, nakasabwat tayo ng mga kalaban kung makakagulo lang tayo sa operasyon nila. Ngayon ka pa ba panghihinaan ng loob kung kailan may schedule na tayo para sumugod sa Vinictican City?
Tatagan mo ang sarili mo, mahal. Sa tingin mo ba, matatapang ang mga kasama mo? Ako, si Tingting, si Nakulas at Mansyo, o kahit si Rafael. May sarili silang tapang, pero hindi sapat para tumagal ng panghabang buhay na lumaban sa mga masasama. Ikaw ang kinukuhanan namin ng tapang at lakas ng loob. Kung ikaw mismo ay mawawala ng pag-asa, kasama na rin kami noon na panghihinaan ng loob. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito kaming lahat na handa kang samahan sa kahit saang laban o kahit pa sa kamatayan. Kaya hanggat may pag-asa pa para mabuhay at mailigtas ang mga mahal mo sa buhay, lumaban ka. Huwag kang susuko. Ang sabi ni Kulas, parang sinasadya mo raw kanina na magpabugbog sa mga kalaban. Ayaw mo rin magpagamot kay Tingting. Namamaga ang buong mukha mo at marami kang sugat. Pikit pa nga iyang mata mo eh. Hindi, Rosalia. Kailangan ko ang sakit at hapdi na ito para maramdaman kong buhay pa ako. Magmula nang mawala sa akin si Gabriel, pakiramdam ko ay unti-unti na ako namamatay. Hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Kaya kailangan ko ng sakit ngayon. Sige na, maligo ka na. Doon ka na sa kabilang kwarto maligo. Hayaan mo na muna ako rito. Wika pa ni Lino, kaya pinagbigyan na muna siya ni Rosalia na umiyak ng umiyak sa loob ng banyo habang pumapatak sa katawan ang maligamgam na tubig mula sa shower. Sa kabilang silid na nga lang naligo si Rosalia at noong makabihis ay saka bumaba para magmerienda. Rosalia, si Kuya Lino? Tanong ni Tingting. Ayun, nagsisenti. Nagpapatulo ng maligamgam na tubig sa shower habang umiiyak. Namimiss niya ang pamilya niya at anak niya. Kaya parang iba ang asal niya sa laban kanina at hanggang ngayon. Sabi naman ni Kulas, kaya pala. Parang sinasadya niya na magpabugbog eh. At parang wala rin talaga siya sa sarili. Malungkot pala siya. Hayaan mo lang, Rosalia. Kailangan niya talagang mapag-isa para makaiyak at mailabas ang kalungkutan sa puso niya. Dahil kapag hindi niya nailabas yan ang kakain sa kanya at makakasira sa laban. Oo, Kulas, alam ko yun. Kaya nga, hinayaan ko lang muna. Sagot naman ni Rosalia. Tahimik na ang lahat na kumakain. Sina Kulas, Mansyo at Tingting ay nagkanin talaga. Samantala si Rosalia ay kape at biskwit lang ang kinain. Matapos makakain ay agad na rin silang nagsiakyat sa kani-kanilang silid para makapagpahinga. Kinabukasan, halos magtatanghali na sila noong magising. Dahil madaling araw na rin naman sila nagsitulog. Pagkababa ni Lino ay agad siyang nagtimpla ng kape. Sabi naman ni Aling Terry, Lino, may niluto akong biko. Nariyan sa nakatakip na Tupperware. Kumuha ka na lang ha. Sige po, Aling Terry, salamat. Sagot pa ni Lino at kumuha ng platito. Dinala niya ang kape at biko sa tabing dagat. May dalawang maliliit na cottage naman roon na malapit talaga sa dagat. Doon siya naupo habang nagkakape at nagmumuni-muni. Makalipas ang kalating oras niyang pagtambay roon at naubos na ang biko at kape, ay pinuntahan siya ni Rosalia. Mahal, may tawag ka si Lolo Ino. Nakigamit siya ng cellphone ni Mira. Hello, Lo, bakit? Lino, Apo, kung hindi kayo masyadong busy dyan, baka pwede mong pasyalan kami rito sa San Sebastian. Diba, ipinatawag mo ang mga elemental kagabi. Pagkaalis lang nila ay sinugod kami rito ng mga aswang. Kasama nila iyong lalaking nagpakilalang Maynard. Hinahanap ka niya. Nagkaroon ng labanan rito. Tinulungan ko si Alfred at Doming. Pero hindi namin kinaya. Binihag nila si Mira at ang anak nito. Kapag hindi ka raw nakarating, bago maghating gabi mamaya, magiging pagkain na nila ang mag-ina. Kailangan ka rito, Apo. Parang mababaliw na si Alfred sa pagkatangay ng kanyang mag-ina. Sige po, Lo. Sabihin mo kay Alfred,
hindi ako papayag na may mangyaring masama sa mag-ina niya. Pupunta kami riyan. Ihahanda ko lang mga kasama ko. Okay, sige apo. Mag-iingat kayo sa biyahe ha. Sige po, Lo. Wika ni Lino at pinatay na ang tawag. Rosalia, maganda ka na. Pupunta tayo na San Sebastian. Binihag ng mga aswang si Mira at ang anak nila ni Alfred. Sige, tara. Magkakarga lang ako ng mga bala. Dali-dali nang bumalik sa bahay ang dalawa at naabutang kumakain pa lang ng almusal sina Kulas, Mancio at Tingting. Kailangan ko ang tulong nyo. Inatake ng mga aswang ang San Sebastian dahil hinahanap nila ako. Papatayin daw ang mag-ina kapag hindi ako nagpakita. Kaya pupunta tayo agad sa San Sebastian. Sabi naman ni Mancio, sige ba Lino, walang problema sa amin. Pero baka pwedeng 15 minutes pa. Kasi simula pa lang namin kumain, no? Oo sige, maghahanda pa ako eh. Wika pa ni Lino. Ipinagpatuloy pa nga ng tatlo ang pag-aalmusal. Ipinagbalot na rin sila ni Aling Terry ng biko na madadala sa pag-alis para may pangmeryenda pa rin sila habang nasa biyahe. Makalipas nga lang ang isang oras ay nasa service na puting van na sila, bumabiyahe patungong San Sebastian. 3 bayan rin ang distansya ng bayan ng San Sebastian sa San Pablo, kaya aabutin rin ng 1 oras mahigit ang biyahe. Pagkarating roon ay nakita nilang may simentadong daan na mula sa main highway sa ibaba papaakyat. Sabi naman ni Tingting, ayos yung pinagawa mo Kuya Lino ah. May aakyat na natin ang sasakyan. Oo nga, ang bilis rin nilang nagawa. Komento naman ni Lino. Bay Lino, ikaw ang nagpagawa ng kalsadang ito, papaakyat? Tanong naman ni Mancio. Oo Bay Mancio, 2 lang naman ang bahay na naroon sa itaas. Yung bahay ni Lolo Ino at bahay nila Tingting. Pero yung bahay nila Tingting ay pinatirahan ko muna sa iba para may mag-asikaso. Tsaka pinarenovate ko na rin. Ipinagawa ko ng concrete para kung sakaling may mga tao pa tayong mailigtas ay pwedeng patirahin roon. Sila Mang Domi nga ang unang pamilya na pinatira ko. Anak niya si Alfred, iyong kinidnap ng mga aswang, ang asawa at anak. Oh, okay. Maiksing sagot ni Mancio habang nakasilip sa labas ng sasakyan. Ipinarada na nga ni Rosalia ang sasakyan sa gilid ng bahay. Nakaabang naman sa kanila si Lolo Ino. Lo, mabuti at ayos lang kayo. Wika pa ni Lino sabay yakap sa kanyang lolo. Oo apo, ayos lang naman ako. Pero nabugbog rin kaunti. Anong lahi ng aswang Lo ang sumugod rito? Halo sila Lino. May ilang baltukan at iilang asbo rin. Pero may kasama silang isang albularyo na hindi nagpapakita ng mukha. Nakatakip lang ng robang itim kaya hindi ko namukhaan. Hayaan mo po Lo, susubukan natin gawan ito ng paraan. Rosalia at Mancio, kayo na muna ang bahala sa pantanghalian natin ha. Bay Kulas, ayos lang ba kung lookout ka muna rito? Pupuntahan lang namin ni Tingting ang bahay nila Alfred. Oo Lino, sige. Pagsang-ayon naman ni Kulas. Tara na Ting. Aya pa ni Lino at naglakad na nga sila patungo sa bahay na tinitirhan nila Mang Doming at Alfred na originally ay bahay talaga nila Tingting. Malayo pa lang sila ay nakikita na nila si Alfred na nagsisibak ng kahoy. Makikita ang lungkot at galit sa mukha nito. Noong makita niya si Lino ay dali-daling binitawan ang palakol at lumapit. Sabay yakap kay Lino na umiiyak. Lino, ang mag-ina ko, kinuha nila. Parang awa mo na Lino, iligtas mo sila. Humahagulgol na wika pa ni Alfred. Oo Alfred, babawiin ko sila sa mga aswang ngayong gabi. Maraming salamat Lino. Oh, relax ka lang. Nandito na ako. Tama na ang pag-iyak. Pagkalingon naman ni Lino sa unahan, ay nakita niya si Mang Doming na papalabas ng bahay. Mang Doming, magandang tanghali.
Tawag pa ni Lino at sinalubong ang matanda. Lino! Wika pa ng matanda at niyakap rin si Lino. Lino, ito pa lang ang natatapos sa pinapagawa mong bahay. Medyo mabagal dahil hinati namin ang mga tao. Pinauna ni lolo mo ang daan papakit rito. Napakamabato pala noon, kaya napatagal ang trabaho. Iyan nga rin ang dahilan kaya hindi namin nadepensahan si Mira at ang anak nila. Dahil plywood lang naman ay pinako. Ang pansamantalang itinakip namin sa mga bintana dahil hindi pa nga tapos ang construction. Kaya walang hirap nilang nakuha ang mag-ina. Lumaban naman kami ni lolo mo at ni Alfred. Pero ano bang laban namin sa mga aswang na iyon? Si lolo mo nga ay nanigas dahil sa kapangyarihan ng isang albularyo na kasama nila. Kaya mag-iingat ka, Lino. Opo, Mang Doming. Salamat sa impormasyon. Paano? Uuwi na po muna kami. Sisimulan na namin ang pagpaplano sa paglusob. Bakit, Lino? Alam niyo ba kung saan nagkukuta ang mga iyon? Oo, may ideya kami. Ang totoo niyan, iyon dapat ang lulusubin namin kagabi. Kaso noong dumating naman roon sina Clea, wala naman daw tao o aswang. Kaya naghanap sila ng ibang lugar kung saan may nagtitipon ng mga aswang. Kaya sa Victoria kami napadpad dahil naroon ang isang necromancer na bumubuhay ng maraming bangkay mula sa isang sementeryo. May kasama rin iyong maraming mandaragit. Hindi namin naisip na narito pala ang mga aswang na taga Santa Catalina, kaya wala sila roon noong puntahan ni Clea. Sige po, babalitaan namin kayo sa mga mangyayari. Sabi naman ni Alfred. Lino, pwede ba ako sumama? Hindi na, Alfred. Walang makakasama rito si Mang Doming. Tsaka marami naman kami. Kasama namin sina Kulas at Mancio na parehong taga-Samar. Plus ang mga elemental na tropa natin dito, isasama rin namin sila. Basta maging alerto lang kayo rito at manatili sa loob ng pamamahay kapag sumapit na ang dilim. Okay, sige, Lino. Tumango lang si Lino at umalis na sila ni Tingting papauwi sa bahay ni Lolo Ino. Bago natin ipagpatuloy ang mga kaganapan kina Lino, atin munang balikan ang mga nangyari sa panig nila Ginang Aida at Doktora Rose Halandumon sa Vinictican City. Makalipas lang ang kalating oras ng pagpapahinga ni Ginang Aida ay nagliwanag na ang unahan at nagsimula ang malalaking putukan. Nakikita rin nila ang mga nagsisabog na mga helicopter. Doktora Rose, tara na. Ito na yung hinihintay nating pagkakataon. Wika pa ni Ginang Aida sa kanyang kasama. Natatakot ako, sisi. Umaandar na naman ang nervyos ko. Pero tama ka. Ito na nga ang hinihintay nating pagkakataon. Di sige, tara na. Wika pa ni Ginang Aida at agad nang inilagay ang isang backpack sa kanyang likuran. Nakahanda na rin ang isang tubo kung saan inilagay niya ang isang malaking kitchen knife sa dulo at pinuluputan ng maraming masking tape para magsilbi iyong sibat. Nakadampot rin siya ng isang maliit na hatchita o palakol sa hallway. Kaya pareho na silang may hawak na palakol ni Doktora Rose. Nagsalita si Ginang Aida. Sis, sigurado ka? Hindi na natin kailangan i-set up ang gasolina na kinuha ko? Hindi na, sis. Wala na rin naman ang karamihan ng mga infected rito. Kung may makasalubong man tayo, ay mabibilang na lang sa kamay. Tsaka, para naman kung sakali mang mahirapan tayo makahanap ng malilipatang unit, ay pwede pa tayong bumalik rito. Kahit papaano, ay may pagkain pa tayong maiiwan rito at mga gamit. Okay, sige. Sabi mo may punto ka rin naman dyan. Pagsang-ayon pa ni Ginang Aida sa kasama nito. Sis, anong room nga yung kinaroroonan ng anak ko? 508, sis. 5th floor. Naku, sis. Ang taas pala, no? Tapos, mano-mano lang tayo maglalakad ng hagdanan? Oo nga, sis Aida. Tama ka. Pero, wala tayong choice. Kailangan na natin mailigtas ang anak mo. Oo, alam ko. Sige, tara na. Sagot pa ni Ginang Aida
at lumabas na ng unit. Pagkalabas lang nila ng pintuan ay may nakasalubong silang 3 infected. Agad sinaksak ni Ginang Aida ang nauuna sa 3 gamit ang kutsilyo na nakatali sa dulo ng tubo. Gigil siya noong isaksak niya iyon, kaya pumasok sa bunganga at umabot sa utak. Kaya agad iyong binawian ng buhay. Pagkalingon niya sa isa ay malapit na rin sa kanya. Ang problema, dahil hindi niya pa mabunot ang sibat mula sa bibig noong infected, kaya binitawan niya na lang iyon sa bayuko muna para makailag sa pagtalon sa kanya ng infected. Bago makatayo ay agad niya ring hinugot ang hatsita, sabay buong puwersang ipinalo sa likurang bahagi ng ulo noong infected na nakalampas sa kanya. Pagkalingon niya naman kay Dr. Rose ay nakabaon na rin ang hawak noon na palakol sa ulo ng pangatlong infected. "Ayos ka lang, sis?" tanong ni Ginang Aida kay Dr. Rose. "Oo, sis. Tara na." Kaliwa, kanan, likod at unahan ang tingin nila sa bawat makakatatlo hanggang 5 hakbang para masigurong walang sorpresang atake sa kanila ang mga naiwang infected. Dumiretso na sila sa fire exit stairs at doon naman dahan-dahang bumaba para hindi makagawa ng ingay. Bawat exit door ng bawat floor ay sinisilip nila. May ilang infected pa rin naman ang naroon, pero mga hirap ng maglakad ng tuwid, naaagnas na ang iba o di kaya may mga bali ang binti at hita. Kaya siguro hindi na nagsilabas kahit pa may naririnig na ingay ng mga pagsabog sa labas. Suminya si Ginang Aida kay Dr. Rose na magpatuloy sa paglalakad sa hagdanan paibaba dahil clear naman sila para magpatuloy. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa ground floor. Naunang naglabas ng ulo niya si Ginang Aida. Pinagmasdan ang paligid. Tahimik naman. Pero may ilang mga growl na sa tingin niya mula sa mga infected na may bali ang mga binti. Kaya hindi na rin ang mga iyon makakahabol. "Ayos na, sis. Tara na." Wika ni Ginang Aida at nauna na sa paglabas ng pintuan ng fire exit. Sinimulan na nga nilang maglakad sa mga gilid-gilid at sa tuwing may naririnig na mahinang pag-growl ay hihinto sila upang siguraduhin kung nagmumula lang ba sa mga nakabulagtang infected. Bago sila tuluyang makarating sa kabilang gusali ay may nakita silang grupo, 3 lalaki at 4 na babae na tumatakbo na mukhang tatakas rin. Napasabi naman si Dr. Rose, "Sis, anong ginagawa nila? Bakit sa gitna pa sila dumaan at ang ingay pa nila magsitakbo?" "Naku, mga pasaway ang mga batang ito ah. Kahit pasabihin wala na rito ang karamihan ng mga infected, meron pa rin namang mga naiwan sa loob na pailan-ilan. Mga nakaputi pa sila ng damit na para nag-i-invite talaga ng disgrasya." Sagot naman ni Ginang Aida. Habang nakamasid ang dalawa, ay bigla rin silang nakarinig na may mga nabasag na salamin. Doon nila nakita na nabasag ang salamin ng dingding ng isang tindahan. Mula roon ay nagsilabasan ang nasa 10 infected at masigasig na sumugod sa 7 kabataan. "Naku, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh." Mahinang bulong pa ni Ginang Aida. "Sis, anong gagawin natin? Tutulungan ba natin sila?" Tanong pa ni Dr. Rose. Sabi naman ni Ginang Aida, "Hindi ko alam, sis eh. Hindi naman masamang tumulong. Pero ang tanong, nasa magandang sitwasyon ba tayo para tumulong? Sa ginagawa nila ay parang gusto talaga nilang mapahamak eh." Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Dr. Rose. "Sis, tulungan natin. Baka hindi ako makatulog eh sa pang-uusig ng konsensya dahil hindi natin sila tinulungan." "Di sige, sabi mo eh. Pero huwag kang pupunta sa may gitna ha.
Hahablot lang tayo ng infected pagilid at saka natin pagtutulungan. Huwag kang tatayo sa gitna kung saan nasisikatan ng liwanag ng araw. Okay sis. Dahan-dahan na nga silang lumapit sa grupong iyon. Naabutan nilang nakasambunot ang infected sa isang dalaga. Agad naman iyong hinablot ni Ginang Aida sa buho. At noong humarap sa kanya, ay buong puwersa niyang tinaga ng palakol sa mukha na nagpahinto sa pagkilos noon. Si Doktora Rose naman ay tinadyakan ang alak-alakan noong infected. Napapakagat na dapat sa isa pang babae, kaya napaluhod iyon at noong lumingon sa kanya ay isang malakas na palo rin ang palakol sa ulo ang kanyang ibinigay. Nagulat si Doktora Rose noong may humablot naman sa buhok niya, kaya hindi sinasadyang napaluhod siya sa lupa ng nakapatingala. At noong akmang sasagpangin na siya ng infected sa leeg, ay bigla na lang iyon natigilan sa pagkilos at natumba. Nakita niyang nakabaon na sa ibabaw ng ulo noon ang palakol ni Ginang Aida. Ayos ka lang sis, hindi ka ba nakagat? Hindi sis, mabuti na lang dumating ka kaagad. Oo naman, ang isa't isa ang priority natin dito iligtas, hindi ang mga pasaway ng mga batang ito. Pagkalingon nila sa may gitna, ay masayang nagsisigawan ang mga kalalakihan at ibang mga babae. Ano kayo ngayon? Zombie lang kayo! Warrior kami! Mayabang nasigaw pa ng mga kalalakihan na nasa bandang gitna. Nang makarinig sila ng tunog ng malakas na pagaspas sa ere, agad hinila ni Ginang Aida si Doktora Rose sa may poste ng gusali. Sis, dito tayo sa gilid. Magsialis kayo dyan sa gitna! Sigaw naman ni Ginang Aida, pero hindi nakinig ang mga kabataang iyon. Nakatingala sila habang inaalam kung saan galing ang pagaspas sa itaas. Hanggang sa isa-isang may nagsisaklot sa kanila paitaas. Noong bumagsak sa ibaba ang mga kabataang iyon ay wala ng ulo. Tara na sis, hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang mga iyan. Pero para silang mga infected na aswang na rin. Agad namang sumunod si Doktora Rose sa paghila sa kanya ni Ginang Aida at pumasok sila sa pintuan ng fire exit ng isang gusali kung saan naroon ang anak ni Ginang Aida na si Vencer. Isa-isang nagsibagsakan sa matigas na semento ang katawan noong 7 kabataan na tinulungan nila Ginang Aida at Doktora Rose. At ilang sandali pa ay isa-isa ring nagsilapag ang hindi mabilang na mga infected, pero may mga pakpak at mukhang paniki ang ulo. Hala sis, anong nilalang ang mga iyan? Tanong ni Ginang Aida. Mukhang mga infected rin ang mga iyan sis eh, pero nag-mutate na sila sa 2nd level, kaya may pakpak na rin sila. Mahabaging Diyos! Ano na ba nangyayari sa mundong ito? Sa sobrang talino ng mga tao, ay nakakaya na nilang gumawa ng halimaw na uubos rin sa lahi ng mga tao. Napapaantanda na wika ni Ginang Aida. Sis, tara na. Sabi naman ni Ginang Aida. Huwag muna sis, mukhang mas matalas ang pandinig ng mga ito. Kita mo naman kay lalaki ng mga tenga nila. Hintayin muna natin sila makaalis. Okay sige. Uupo na lang muna ako rito. Hindi ko sila kayang tignan habang kumakain ng hilaw na karne ng tao. Bulong naman ni Doktora Rose. Habang si Ginang Aida naman ay patuloy na nagmamasid sa mga dumarating na may pakpak na infected. Makalipas ang 1 oras ay nagsialis na rin ang mga iyon. Doon pa lang nagsimulang maglakad ng dahan-dahan ang dalawa, papaakyat sa hagdanan ng fire exit. Pagkarating nila sa 5th floor, ay naabutan nilang maraming mga infected ang naroon, mga nagkakagulo at tila may hinahanap sa mga unit. Naku, mukhang dito nang galing ang mga kabataang iyon na. Ang iingay kasi, kaya hindi malayong nakatawag sila ng pansin ng mga infected. Kakayanin ba natin ang mga iyan sis? Medyo marami na yan Hindi bababa sa 10 Saglit na nag-isip si Ginang Aida bago sinabing,
Kakayanin natin yan, sis. May naisip akong paraan. Bubuksan natin ang pintuan para lumapit rito. Saka natin kalabanin at piliting maihulog pa ibaba. Okay sis, sige. Pagsang-ayon naman ni Doktora Rose. Matapos nilang huminga ng malalim, ay dahan-dahang binuksan ni Ginang Aida ang pintuan. 4 sa mga zombies ang nakapansin sa pagbukas na iyon, kaya dahan-dahang naglakad ang mga iyon. Hindi naman nila nakita si Ginang Aida. Ang nakita lang nila ay ang pagbukas ng pintuan, kaya hindi sila nanggigigil sa paglapit sa direksyong iyon. Pagkarating sa makipot na hallway ng exit ay agad sumipol si Doktora Rose na nakatayo sa may kaliwa. Sabay na napalingon ang naunang 2 infected pakaliwa. Iyon naman ang pagkakataon na sinamantala ni Ginang Aida. Hinablot niya ang braso noong isa at sa may bandang bewang. Sabay buong puwersang hinatak patungo sa may railings. Hindi na nakapanlaban ang infected na iyon. Basta na lang nahulog. Napalingon naman ang isa sa likuran dahil sa komosyon. Pero bago pa iyon makakilos para umatake kay Ginang Aida, isang malakas na paghataw ng palakol ang ibinigay ni Doktora Rose. Kaya natulala na lang iyon at hindi na gumalaw. Hinila na rin iyon ni Ginang Aida at inihulog sa hagdan paibaba. Nagmamadali sa pagsugod ang ibang mga infected. At noong makapasok sa bahagi ng exit, ay sabay hinawakan ni Ginang Aida at Doktora Rose ang mga braso noon at hinila ng buong puwersa para maihulog rin sa hagdan. Napalingon sa kanila ang iba pang mga nasa hallway. Kaya pumasok na rin sila sa hallway ng gusali at sinalubong ang mga infected. Gamit ang puwersa ng pagtakbo, ay buong puwersang isinaksak ni Ginang Aida ang sibat niya sa bunganga noong infected at mabilisan na ring binunot para magamit uli. Si Doktora Rose naman ay hawak ang palakol sa kanyang kanang kamay. Sa kaliwa naman ay isang baril na may silencer. Kaya kapag nahihirapan siyang bunutin kaagad ang palakol sa ulo ng infected, ay binabaril niya na lang muna ang iba para hindi siya makagat at makumbabawan. Makalipas lang ang ilang minuto ay naubos na nila ang mga infected na nasa palapag na iyon. Pareho silang nakapaluhod habang habol ang hininga dahil sa pagod. Ayos ka lang sis? Tanong ni Ginang Aida. Oo sis, medyo napagod lang. Nakakapagod pala maging Amazona no? Pero masaya. Nagkangitian pa sila. Okay na ako sis, tara na. Uwi ka pa ni Doktora Rose. Tumango naman si Ginang Aida tapos kumapit sila sa isa't isa para makatukod sa pagtayo. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa Unit 508. Naabutan nilang may 2 infected sa loob. Yung isa ay nakaupo lang sa may harapan ng pintuan ng banyo. Ang isa naman ay tila sumisilip sa butas tapos muling kakalampagin. Suminya si Ginang Aida kay Doktora Rose ng 2 fingers. Ibig sabihin, 2 infected ang nasa loob. Tapos tumago sa divider si Ginang Aida. Pumasok naman si Doktora Rose, sabay sumipol. Kaya napalingon naman sa kanya ang isang infected at naglakad papalapit. Noong makalampas kaunti sa divider, ay agad iyong hinatak ni Ginang Aida at buong puwersang ibinangga ang ulo sa dingding na semento. Noong mahilo at mawala sa balanse, ay tinulungan niya naman ang ulo noon na mapunta sa sahig ang pagkapaling. Sa kanya ipinalo uli ang ulo sa sementong sahig. Nagkikisay ang infected, kaya tinapos na iyon ni Ginang Aida gamit ang palakol na ipinalo niya sa likurang bahagi ng ulo. Papatayo pa lang ang isang infected ay pinalakol na rin agad iyon ni Doktora Rose sa ulo kaya hindi na nakaporma pa. Benzer, anak, nariyan ka ba? Mahinang wika ni Ginang Aida habang nakadikit sa may pintuan ng banyo. Si Doktora Rose naman ay lumipat sa may main door upang doon magmanman kung may paparating bang infected.
Anak, si mama mo ito. Mudrakels? Ikaw yan? Hindi ako nananaginip? Oo anak, bilisan mo. Buksan mo ang pinto. Tatakas na tayo sa gusaling ito. Hahanap tayo ng mas ligtas na malilipatan. Agad bumukas ang pintuan ng banyo at nagyakapan ng mahigpit ang mag-ina habang parehong nag-iiyakan. Mudrakels! Akala ko talaga magiging pagkain na ng mga sombadings ang beauty ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Yung ibang mga survivors kasi, kanya-kanya silang traidoran. Ibinapain nila ang ibang kasamang survivors para makatakas sila. Kaya tiniis ko na lang na mag-isa kaysa sa humalo sa kanila roon. Anak, may mga survivors din kami nakasalubong sa ibaba. Medyo maingay sila at mayayabang. Oo, Mudrakels, sila iyon. Wala na sila anak. Tinulungan namin sila makipaglaban sa ibang regular na infected. Kaso dahil sa ingay nila, narinig naman sila ng mga dipakpak na infected. Isa-isa silang sinaklot at inilipad. Tapos isa-isa rin silang bumagsak sa kalsada na mga wala ng ulo. Ginoo ko, Mudrakels, may ganun na rin palang infected? Yung may mga pakpak at nakakalipad? Oo daw anak eh. Anak, ito nga pala si Dr. Rosa Landumon. Empleyado siya ng Vinictican City. Katabing unit mo siya. Oo Mudra, namumukhaan ko nga siya. Nice meeting you, Vencer. Wika pa ni Dr. Rose sabay abot ng kamay. Sabi naman ni Vencer, nice meeting you rin po ma'am. Pero di ba sa Research and Development Division kayo nagtatrabaho? Ibig sabihin, kayo po ang may gawa ng virus na ito? Technically, yes. Pero ginawa namin ang mutagen serum para makagawa ng gamot sa mga malalalang sakit kagaya ng cancer, HIV, pneumonia at ilan pang malalakas na uri ng sakit na cause ng virus. Noong matapos ng development and testing stage ay kinuha na sa amin iyon. At si Dr. Jiro na siyang head ng Biochemical Warfare Division ang nagpatuloy ng project namin. Ginawa niya iyong virus na makakagawa ng iba't ibang stages ng mutation. First stage ng mutation, yung mga zombies o yung mga infected na nakikita natin sa labas. Yung may mga katawan na mas malalakas kaysa sa normal, ay siyang makakaakyat sa second stage ng mutation. Sila naman yung mga zombies na may pakpak. At ang third ay iyong magiging halimaw. Mangyayari lang iyon kapag nakakain ng maraming karne ng tao ang infected. Naaayon o magiging kamatch ng dugo niya. O iyong magkakaroon sila ng symbiosis. Pero duda ako kung merong magka-qualify na makarating sa ganoong stage. Ano ang powers ng ganoong nilalang, madam? Tanong muli ni Vencer. Magiging parang goma ang katawan niya. Tatalbog lang ang bala o kahit anong matutulis na bagay. At kung maputulan man siya ng kahit anong parte ng katawan, ay tutubong muli. Immortal na rin iyon hanggat may makakain na karne mula sa healthy living creature. Hala, kasyukot naman ang doktora. Ano pong gagawin natin para mapigilan ito? Kailangan natin makakuha ng mutagen virus. I-reverse engineer ko at ilalagay iyong sinasabi nilang espesyal na dugo ng tao. Kapag na-mix ko iyon ng maayos, ay pwede rin iyong ikalat sa hangin. Para lahat ng makakalanghap noon o madadampian ng hangin na may reverse mutagen virus, ay mamamatay ang mutagen virus sa katawan. Kung isa na iyong infected, edi mamamatay na kasama ang katawan. At kung healthy person naman pero may virus na sa dugo, ay gagaling pa siya at hindi na magta-transform. Naku, paano naman natin malalaman kung kaninong dugo ang kailangan natin para doon sa reverse mutagen? I have no idea, iho. Kasi kahit ako, hindi ko na rin alam ang exact formula ng mutagen virus. Dahil si Dr. Jiro na nga ang gumawa noon mula sa healthy mutagen serum na ginawa ng team ko. Tsaka po, maliban sa hindi natin alam kung saan manggagaling ang dugo na iyon, iilan na lang din ang tao dito sa syudad. Kaya suntok sa buwan kung matagpuan pa natin ang dugong iyon. Malungkot na wika pa ni Vencer.
Sabi naman ni Dr. Rose, yan ang tinatawag na biyaya ng Panginoon, iho. Kung talagang itinakda na magagawa natin matuldukan ang krisis na ito, ipapahintulot ng puong may kapal na matatagpuan natin ang taong iyon. Pero saka na natin problemahin iyan. Di ba? Alam mo ang building ng Research and Development Division? May helipad ang itaas noon. Doon tayo maghanap ng unit na matutuluyan. Kailangan ko rin makuha ang ilang mga gamit ko at mixing machine. Para kapag nakakuha tayo ng sample ng mutagen virus, ay magagawa kong trabahuin. Okay, sige. Magandang ideya yan, doktora. Sige po, tara na. Sagot naman ni Vencer. Sabi naman ni Ginang Aida, anak, kumain ka muna. May chocolate at tubig akong dala. Talaga po, Mudra? Salamat po. Ilang araw na ako hindi kumakain. Oh, sige na. Kumain ka na muna. Dahan-dahan lang ha. Kahit papaano, may oras pa naman tayo. May kaguluhang nangyayari sa gate ngayon. Nagbabarilan sila roon. Kaya karamihan ng mga infected ay nagpupunta roon para makiusyoso. Mga marites din pala ang mga iyon eh. Mabuti nga at ganun sila. Dahil hindi naging sobrang hirap ang pagpunta namin rito. May ilan kaming nakaharap ng mga infected. Pero hindi kasing dami ng normal na mga nakatambay lang sa ibaba at sa paligid. Agad na ngang kumain si Vencer ng chocolate habang kaharap ang ina. Si Dr. Rose naman ay bumalik sa may pintuan upang muling magbantay. Wasak na kasi ang pintuan ng unit na iyon, kaya hindi mahirap na pasukin ng mga infected. Samantala, atin munang pasyalan at kilalanin ang bagong team ni Benny. Team, may bagong contract tayo. Gobyerno ang magbabayad. Pero huwag yun na iyong problemahin. Alam nating tuso ang gobyerno pagdating sa usaping pera. Pero mas mautak sa kanila si Rafael. Si Rafael ang mag-handle sa problemang iyon. Basta, sinisiguro ko sa inyo, bayad tayo rito. Sumagot naman si Lafarge. Boss, sino ang target? Terorista? Oo, parang gano'n na nga. International syndicate ito. Sila ngayon ang may hawak ng Binigtigan City at nagpapakalat ng tinatawag na mutagen virus. From the word itself, mutation and self-generative virus. Magagawa nitong i-mutate ang isang tao from normal to zombie-type creature. Nakakadalawang attempt na ang gobyerno na pasukin ang Binigtigan City. Pero bigo sila. Ginamitan na nila ng malalakas na tangke at mga armas at halos 1,000 sundalo. Pero wala pa rin silang napala. Pati ang F-16 bomber na dali ng laser cannon ng Binigtigan City. Kaya ayaw nang itaya pa ng gobyerno ang sarili nilang mga tao. Naisip nilang mag-hire na lang ng independent mercenaries. Si Rafael ang kinontak nila at hinihingi ni Rafael ang tulong natin. 2 milyon kada isa sa atin ang bayad. Ganoon rin sa team ni Rafael. Sumabat naman si Narita. Benny, anong kakaiba sa labanan na ito? Meron ba kaming dapat malaman? Oo. Unang-una, ang sindikatong tinutukoy ko ay ang Black Triangle. Pinamumunuan sila ng mga aswang mula sa iba't ibang lahi. Pero sa pagkakaalam ko, vampira ang mga nasa top management nila. Wala lang makapagsabi kung saan nakabase ang head office nila. Pero yung second in command ng Asia Pacific Rim na si Damian Lozarte ay nasa Binigtigan City. Siya ang head ngayon ng council ng Binigtigan City. Nagsalita naman si Lance. Gaano katindi boss ang defense nila roon? Medyo matindi. Dragon Corps ang kinuha nilang security details ng buong bayan ng Binigtigan City na pinamumunuan ni General Axel Braganza, dating miyembro ng Tactical Force Unit ng AFP. Maliban sa kanyang mahabang experience sa kasundaluhan, may uhaw din sa pagpatay ng tao ang hayop na yon. Ang pinakamatinding kwento nga na narinig ko tungkol doon ay binomba nila ang isang bayan kung saan naroon din mismo ang buong pamilya niya at buong angkan. Wala siyang pakialam roon, kaya siya tinaguri ang pinaka-terror na general sa kasaysayan ng Pilipinas. Yun ang military defense details ng Binigtigan City ngayon
Plus idagdag nyo pa ang hindi bababa sa 2,000 infected na mga dating regular residents ng Vinictican City na ngayon mga infected na lahat. Plus yung mga mutated hellhounds nila at mga nasa second level na mutation ng mga infected. Mga zombies rin sila na umangat ng level ang mutation. Nagkaroon na ng pakpak at mas mabilis kumilos. Wala pa akong eksaktong data kung ilan ang bilang ng mga nasa level na iyon. Sabi naman ni Sahara, "Naku, parang mga aswang na pala ang makakalaban natin. Kaya pa ba sila ng bala, boss?" Kung regular na infected ay kaya ng bala basta sa ulo tatamaan. Pero iyong nasa ibang level ay wala pa akong balita kung kaya sila ng bala. Kasi ang patamaan sila ay napaka-imposible daw mangyari dahil ang bilis nilang kumilos at sumusugod sila kasabay ng mga regular infected. Kaya nahahati ang focus ng ground troops sa mga nasa baba at lumilipad. Walang makasinta ng maayos. Di parang suicide mission pala ito, boss. Sabat naman ni Portia. Ay, 50-50. Kasama natin sina Rafael, pati na ang grupo ni Lino. Isa yung mataas na antas na babaylan. Kaya niyang tumawag ng kidlat. Tapos si Kulas naman ay kayang bumuo ng 4 na ipo-ipo na makakatulong rin sa laban. Kaya niya rin magpauga ng lupa. Napabulalas naman sila Farge. I like the odds on this mission, boss. May makakasama pala tayong mga mala superhero ah. Tapos ang mga makakalaban ay parang mga hindi namamatay. Ang saya nito. Sabi naman ni Sahara. Oo, masaya. Basta wag kang magpapakagat sa mga infected na iyon. Dahil ako mismo ang babaril sa'yo kapag may kagat ka na. Ito naman, parang wala tayong pinagsamahan ng ilang gabi ah. Tigilan mo nga ako, Lafarge. Hindi ako nagbibiro. Ako ang babaril sa'yo kapag nagkaroon ka ng kalmot o kagat mula sa infected. Masyado naman kayong kabado. Para naman kayong walang tiwala kay Boss Benny niyan. Tingin nyo ba, basta na lang tayong ipipwesto sa gitna ng kalaban? Kagaya ng ginagawa ng gobyerno sa mga sundalo nila? Sumang-ayon naman si Lance. Sa bagay, may punto ka dyan, bro. Kaya nga may tiwala ako sa bawat misyon natin na makakauwi pa tayo ng buhay dahil kay Boss Benny. Sabi naman ni Benny, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Hindi lahat ng aspect ng laban ay makukompute ko. Kaya nga may tinatawag na surprise danger, di ba? Yun ang mahirap maiwasan. Kaya sa ganoong sitwasyon, impromptu kayo gagawa ng desisyon. Basta wala tayong iiwanan sa team natin, buhay man o patay. Uuwi tayo ng kumpleto o mamamatay tayong magkakasama. Ay, Captain, sagot naman ng lahat. Sa ngayon, didiretso na muna tayo sa San Agustin. May nakuha akong intel na may isang hindi kilalang medical team ang dumating roon. May duda ako na kasama roon si Dr. Giro. Kailangan natin siyang mahuli at makuha sa kanya ang formula na ginamit niya sa mutagen virus. Para mas madaling ma-reverse engineer kapag nakahanap tayo ng matalinong medical scientist at mahanapan natin ang pangkontra sa virus na iyon. Sabi naman ni Portia, Boss, hindi ba tayo magpapahinga ng kahit kalahating araw lang? Doon na tayo sa San Agustin magpapahinga, Portia. Sa isang 4-star hotel tayo tutuloy. Tumawag na ako at nakapagpabook na tayo roon. Iiwanan natin sa isang warehouse ang sasakyan na ito dahil malakas ito makatawag ng pansin. Tapos gagamit lang tayo ng rented SUV na siyang magiging service natin sa bayan na iyon. Kompleto ang amenities ng hotel na iyon. May gym, theater house, swimming pool, casino, restaurant at may mga katabing malalaking mall. Makakapamili kayo ng damit na babagay sa misyon nyo sa syudad. Hindi pwedeng palagi tayo naka-cargo pants. Ayun, akala ko naman hindi ako makakapag-shopping eh. Sayang naman ang kinita ko sa misyon na ito kung hindi malang mababawasan. Uy ka pa ni Portia. Isang half American, half Filipino na dalaga, 26 years old at sanay sa hand-to-hand combat at sniper gun. Sa katunayan, ang 3 babaeng kasama sa grupo ni Benny na sina Narita, Sahara at Portia
ay pare-parehong sharpshooter pagdating sa sniper's gun. Pagdating sa hand-to-hand combat lang sila nagkakaiba dahil si Narita ay mahilig sa katana, nunchaku at maiiksing punyal. Si Sahara naman ay sa judo at MMA bihasa at si Portia ay Muay Thai. Ang dalawang lalaking si Lance at Lafarge naman ay magkaibigan, mga dating sundalo na umalis sa serbisyo. Pareho ring bihasa sa mixed martial arts at kickboxing. Paano? Matutulog muna ako. Gisingin niyo na lang ako kapag nasa San Agustin na tayo. Wika pa ni Benny. Sabi naman ni Narita na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Sige, matulog na muna kayo. Basta after 2 hours, kailangan ko ng kapalit sa pagmamaneho ha. Sinagot naman siya ni Lance. Sige, gisingin mo ako Ritz. Kapag kailangan mo na ng kapalit, ako ang magdadrive. Nagsipahinga na nga ang grupo habang nasa biyahe. Ilang araw din silang puyat sa pagmamanman sa grupo ng mga kidnappers na dumukot sa mga kano na iniligtas nila. At noong mismong araw ng kanilang pagsalakay, buong magdamag silang gising at nakaabang, kaya puyat talaga silang lahat. Makalipas ang 2 oras ay huminto na muna si Narita sa isang gas station para umihi. Tapos pinalitan na siya ni Lance sa pagmamaneho. Siya naman ang natulog sa pwesto nito. Makalipas ang 3 pang oras ay narating na nila ang bayan ng San Agustin. Ay, sa wakas, nakakita rin ako ng maunlad na bayan. Hindi iyong puro kabukiran lang ang meron. Wika pa ng dalagang si Sahara. Sabi naman ni Lance, Boss Benny, saan tayo? Sa Harbor Point District, naroon ang warehouse na nirentahan ko. Pagkahintungan nila sa isang warehouse ay si Benny na ang bumaba at nagbukas ng roll-up door. Anong sasakyan natin papunta ng hotel? Tanong naman ni Portia. Tinignan ni Benny ang kanyang cellphone. Nakita niyang may text roon. Malapit na siya. Sino? Yung magdadala ng nirentahan kong SUV. Ilang saglit pa ay may pumaradang pulang SUV sa tapat. Mukhang bagong-bago pa iyon at new model. Nice! Color red. Wika pa ni Sahara. Boss Benny! Wika pa ng isang binatilyo at iniabot kay Benny ang susi. Inabutan naman iyon ni Benny ng 500. Tumango ang binatilyo tapos sumakay na sa nakasunod na single na motor. Mukhang kasamahan noon para ito ang sasakyan ng binata papauwi. Oh, tara na. Travel light lang tayo ha. Walang magdadala ng mahahabang baril. Handgun lang. Wika pa ni Benny. Nagsitango naman ang lahat at kinuha lang ang kanilang mga gamit. Agad na ring ibinigay sa kanila ni Benny ang perang party nila mula sa misyon. Kaya instant milyonaryo agad ang bawat isa sa kanila. Si Benny na ang nagmaneho ng pulang SUV papunta sa Crescent Moon Grand Hotel na matatagpuan sa sentrong bahagi ng bayan ng San Agustin. Pagkarating roon ay nakahanda na sa receptionist ang kanya-kanyang keycard para sa bawat isa. Nagsalita si Benny. Bahala na kayo kung anong gusto nyo gawin sa araw na ito. Pero wala mo nang maglalasing ha. Pumunta kayo sa room ko mamayang 9:00. I-update ko kayo tungkol sa new intel ko kay Dr. Giro. Narito siya naka-check-in sa hotel na ito. Magkakasino rin tayo mamaya para manmanan siya. Siguradong magkakasino ang matandang iyon. Copy that, boss. Sagot naman ng mga kasama. Pagkalabas nila ng elevator sa 11th floor, ay kanya-kanya na silang punta sa kanilang designated room. Makalipas ng 10 minuto ay may mga nagdodoorbell na rin dahil nagpahatid na rin si Benny ng pagkain para sa mga kasama niya. Nang makakain na ito agad, lalo at alam niyang pare-pareho naman silang gutom. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin sa malambot na kama. Wika pa ni Lafarge matapos makaligo. Kumain muna kasi siya bago naligo
At noong handa na siyang humiga, ay bigla niya namang narinig na may nagdoorbell sa kanyang pintuan. Sino naman kaya ito? Alangan naman room service, tapos na mag-deliver ng pagkain. Wika niya pa sabay dampot ng baril. Pagkasilip niya ay nakita niyang si Sahara ang naroon sa labas ng pinto. Kaya dali-dali niya iyong binuksan. Oh, bakit ka narito? Tsaka, nakaroba ka lang? Oo, gusto ko kasi makatulog ng mahimbing, kaya kailangan kita. Wika nito, sabay tulak sa lalaki papaso. Teka, akala ko ba ayaw mo nang maulit pa yun? Huwag ka nang umangal pa. Kailangan ko magtanggal ng stress ng katawan ngayon at ikaw lang available. Si Lance ba? Hindi na yun available. Naroon na si Portia. So, last option ako. Nakataas ang kilay na tanong pa nila Farge. Huwag ka nang maraming tanong. Nawawalan ako ng gana sa kadaldalan mo Wika pa ng tisay na dalaga, sabay tulak sa binata sa kama nito. Saka naman ito inalis ang nakabalot na roba sa katawan. Doon na naladlad ang lahat ng magagandang tanawin na meron ang dalaga. Malalaking kabundukan, makinis na kapaligiran at mamula-mulang tanawin. Kaya bigla nang natahimik ang binata at napalunok ng laway. Para sa kanilang mga mercenaries, walang mali-mali siya sa kanila, lalo kung kasama sa grupo. Hindi sila nahihiya na sabihin kung kailangan nilang magtanggal ng stress, lalo pa at palagi silang nasa delikadong misyon. Hindi nila alam kung buhay pa ba sila sa kinabukasan. Kaya kapag gusto ng mga babae ng kalinga at pahinga, ay pupuntahan nila ang kasama nilang lalaki at sasabihin ito ng diretsyo. Kung ayaw naman ng lalaki ay malaya rin naman itong tumanggi, na napakabihira din namang mangyari o hindi talaga nangyayari na may tumatanggi. Noong makatapos magtanggal ng stress sa katawan ang dalawa, ay agad na ring umalis ng unit nila Farge ang dalagang si Sahara para pareho silang makatulog ng maayos sa kani-kanilang kwarto. Maging sina Lance at Portia ay ganun rin. Maliban kay Benny na maagang binalaan si Narita na wag muna siyang iistorbuhin dahil aasikasuhin niya ang surveillance camera ng hotel. Samantala, habang abala ang mga kasama para magtanggal ng stress sa katawan, si Benny naman ay nagbihis at nagsuot ng polo shirt na may nakasulat sa likuran na IT department. Binili niya iyon sa kontak niya sa hotel na iyon. Nagpagawa rin siya ng fake ID na may legit passcode para makapasok siya sa IT room nang walang kahirap-hirap. Nakaabang sa isang kanto si Benny habang nakatingin sa pintuan ng IT department. Noong nakita niyang lumabas ang mga naka-duty roon, ay agad siyang sumalisi sa pagpasok. Napailing na lang siya at sinabing, "Ay, masyado kayong relax sa trabaho nyo. 4 kayong naka-duty, pero sabay-sabay kayong nagbe-break para kumain." Wika pa ni Benny sa kanyang isipan. Tinungo niya ang main server at sinaksak roon ang isang connection router at signal disruptor na magagamit niya kapag kinakailangan na. Matapos maikabit ang aparato, ay nag-open siya ng cellphone upang tignan kung connected na ba siya sa mga CCTV ng buong hotel at kung may kontrol na siya sa mga ilaw at mga elevators. Nakita niyang ayos na ang lahat. Nakaset up na at maganda ang signal. Kaya dali-dali na siya naglakad papalabas ng IT department. Nang may makasalubong siyang isang malaking katawan na lalaki, nagkagulatan sila noong magbukas ng pintuan. Pero agad nakita ni Benny ang kakaibang tattoo sa gilid ng leeg nito. Tanda na kasapi ito sa isang sindikato. Hindi sila nakapag-usap pa dahil noong makita niyang nag-angat na iyon ng kamay para ilapit sa kanya ang taser o iyong stun gun, ay agad niya iyong sinalag, kaya nabitawan ng lalaki.
Tinapakan ni Benny ang taser kaya nasira iyon. Makikita ang panggigigil sa mukha noong malaking lalaki, pero agad iyong sinipa ni Benny sa pagitan ng hita kaya napayuko iyon sa sakit. Saka naman tinuhod ni Benny ang panga kaya nawalan iyon ng malay. Naku, ang hayop na ito! Mukhang magtatanim rin ng jammer sa server ah. Nagpalingon-lingon si Benny sa paligid. Hindi niya pwedeng iwanan ang lalaking iyon doon. Maaring makita ng mga gwardya at maalerto ang buong hotel. O di kaya makapag-report pa sa mga kasama na may kalaban din silang naroon. Kaya kahit mabigat ay tiniis niyang pasanin patungo sa isang service elevator. Walang kamera o CCTV ang service elevator na pinaghahakutan ng mga mabibigat na supplies para sa hotel. Kaya safe roon na magkarga nang walang makakapansin sa kanya. Pagkarating sa basement 2 ay may nakita siyang isang pick-up truck na may takip sa likuran. Doon niya inilapag ang lalaki. May hinugot siyang maliit na cable mula sa kanyang suot na relo at dinikit sa leeg noong lalaki. Saka may pinindot. Biglang nangisay ang lalaki at mas lalo pang lumalim ang pagkawala nito ng malay. Hindi ito magigising sa loob ng 4 na oras. Sapat na iyon para makalayo ang sasakyan na pinaglagyan niya roon. Noong may marinig na ingay ng mga taong paparating, ay kaagad nagtago si Benny sa likod ng isang sasakyan. Nakita niyang 2 lalaki ang dumating. Mukhang may mga kaya sa buhay dahil nakaporma at may suot na malalaking alahas. Sumakay ang mga iyon sa pick-up truck na pinaglagyan niya sa malaking lalaki. Tapos umalis na rin agad. Alam niyang malayo ang mararating na lalaking iyon at walang makakaalam na siya ang may gawa noon. Agad nang sumakay si Benny sa regular elevator at bumalik sa 11th floor kung saan naroon ang kwarto niya. Sinimulan niyang siyasatin ang mga kamera at nag-set up ng search para sa facial recognition software gamit ang larawan ni Dr. Jiro na ipinadala sa kanya ni Rafael. Nag-set din siya ng alarm sa kanyang cellphone ng 8:30 p.m. dahil may meeting sila ng kanyang team sa kanyang kwarto pagsapit ng alas 9 ng gabi. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 269. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.